Mag-iingat tayo sa politiko, sa mga vloggers na ilalayo tayo doon sa mastermind na si Bongbong Marcos at saka si Tambaluslos. They have their way. Hindi halata. Kunwari, babanatan si Marcos pero hindi kayang banatan si Tambi. Yung iba naman, gagawa ng ibang balita, ibang malaking balita para mawala yung balitang eto mastermind no si Bongbong. Eto mastermind no si Tambaluslos. Tandaan po natin maraming pera si Tambaluslos ha. Magtatanim niya ng mabibigat na balita at marami pang balitang lalabas. For the sake na papagtakban si Tambaluslos, iingat po tayo dyan. Kasi nararamdaman na namin, nakikita na namin saan yung trending. Be very careful. Alam kong alam nyo ang sinasabi ko. Huwag tayong papayag mawala, lalong-lalo na kay Tambaluslos. Ang daming pera niyan. Kaya magbayad ng politiko, kaya magbayad ng vlogger. Hindi ko sinasabing binabayaran si Tulfo. Ang sinasabi ko lang, look for the signs. Pagpalayo yung balita, yung tipong tahimik ka pagdating sa nakawan ni Tambaluslos, tapos pagdating sa ibang bagay, ang ingay mo, ano yan? Lolokohan tayo? Di ba? Hindi lang si Tulfo to, hindi si Tulfo ha, pati vloggers, pati ibang politiko. Diyan pala magtataka na kayo. Pag tahimik kay Tambaluslos tapos kung ano-anong balita ang pinapasok, distraction po yan. Mag-iingat tayo dyan. Of tourism. Hindi rin daw niya inutos na maglagay ng welcome tarpaulin na may mukha niya sa Boracay Airport. Habang Diba, parang yung mga magnanakaw, lahat mo tinatanggi, hindi niya. Eh di patanggal mo. Walang lihim na hindi mabubunyag. Ito'y matapos na buweltahan ni Congressman Edgar Erice ang mga kapwa nitong mambabatas dahil sa umano'y halatadong script ng mga ito upang madaliin at ibasura kaagad ang impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Kung matatandaan ay nagkaisa nga ang mga miyembro ng House of Committee on Justice sa pagboto pabor sa pagbasura sa dalawang impeachment complaint na inihain laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Sa gitna ng deliberasyon, sabay-sabay na nagtaas ng kamay ang mga mambabatas bilang patunay ng kanilang pagkakaisa sa desisyong hindi na ipagpapatuloy ang impeachment proceedings. Ayon sa komite, kulang umano sa formalidad at sapat na batayang legal ang mga reklamo upang umusad pa sa susunod na yugto ng proseso. Dahil dito, tuluyan ng ibinasura ang parehong impeachment complaints matapos mapag-alamang wala umanong matibay na ebidensya at malino na pundasyon sa ilalim ng konstitusyon sa botohan na naig ang paninindigan ng mayorya na hindi makabubuti sa bansa ang patuloy na pag-usad ng isang kasong anilay walang sapat na basihan at mas mahalagang ito umano ang pansin sa mga panukala at programang makatutulong sa publiko. Subalit ayon nga sa komento ng ilan sa ating mga kababayan ay bakit pagdating sa impeachment laban sa Vice Presidente ay tila nag-iiba ang pananaw ng mga buwayang mambabatas at tila gagawin nila ang lahat hanggat hindi nila napapatalsik sa pwesto ang pangalawang pangulo. Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Matapos kong masusing suriin ang impeachment complaint na inihain ni Lisa Largosa Masa et al. Laban kay Respondent President Ferdinand Marcos Jr., malinaw sa akin na ang reklamo ay sufficient in substance. Batay sa pamantayan ng prima facie sufficiency. Linawin natin, hindi pa natin hinahatulan ang Pangulo. Ang tanong lamang ngayon ay ito, kung mapapatunayang totoo ba ang aligasyon, may nagawang impeachable offense ba ang Pangulo? Ang sagot, oo. Ang reklamo ay hindi puro opinyon o konklusyon. May malinaw, tiyak at verifikableng mga katotohanan. Isang malinaw na halimbawa, ang malubhang kapabayaan ng Pangulo sa pagpayag na salaulain ang pambansang budget ng kanyang mga kaalyado. Daan-daang bilyong piso ayon mismo sa reklamo. Pinayagan ang insertions, diversions at manipulasyon. At sa kabila nito, nilagdaan at ipinatupad ang paglalabas ng mga pondong ito. Ayon sa reklamo, pinahintulutan at nilaglaan ng Pangulo ang paglalabas ng bilyong pisong unprogrammed appropriations, mga pondong walang tiyak na pinanggagalingan na ginamit umano sa ghost projects, substandard infrastructure projects at maanumalyang flood control. Hindi ito simpleng pagkukulang, ito ay systematic acts na tuwirang pumapasok
sa betrayal of public trust. Ang reklamo rin ay malinaw na nagsasaad na pinayagan ng Pangulo ang paggamit at pag-divert ng pondo mula sa PhilHealth, PDIC at Foreign Assisted Projects Appropriations na nagdulot ng malalaking pagkaantala sa mga flagship projects ng ating bansa. Metro Manila Subway, PNR Elevated Rail at iba pa. Ang epekto nito, bilyong-bilyong piso ang nawala dahil sa commitment fees, penalties at price escalation. Ito ay tunay na perang nawala, tunay na oportunidad na nasayang at tunay na pasaning ipinapataw sa mamamayang Pilipino. Ang reklamo ay malinaw na sumasagot sa mga batayang tanong. Sino ang gumawa? Ang Pangulo. Ano ang ginawa? Pinayagan at nilagdaan ng budget, manipulation at anomalous releases. Kailan? 2023, 2024 at 2025 GAA. Paano? Sa pag-aproba ng releases at kabiguang pigilan ang diversion ng pondo. Higit sa lahat, may direktang ugnayan ang mga gawain ito sa impeachable offense na betrayal of public trust. Ang mga aligasyon ay grabe. Tinatamaan ang public interest, sinisira ang constitutional order at winawasak ang tiwala ng mamamayan sa pamahalaan. Kung mapapatunayang totoo ang mga ito, may nagawang impeachable offense ang Pangulo. Iyan lang ang dapat nating pagpasyahan sa yugtong ito. Dapat bigyan ng pagkakataon ang mga nagrereklamo na magharap ng mga ebidensya, magsumite ng mga sworn statements at mapatunayan ang kanilang mga aligasyon. Kasabay nito, dapat ding bigyan ng pagkakataon ng Pangulo na ipagtanggol niya ang kanyang sarili. Ito ay hindi pag-uusig. Ito ay due process. Ito ay hustisya para sa nagrereklamo, para sa Pangulo, at higit sa lahat, para sa mamamayang Pilipino na may karapatang malaman, pinabayaan ba? May ginawa bang kasalanan? Pinagnakawan ba tayo? Kapag pinatay ang investigasyon, kung pipigilan ng komiting ito ang pag-usad ng investigasyon, ang magiging imahe ng Kamara ay may pinagtatakpan. Lalo na't maraming mambabatas ang di umano'y nakinabang. Maraming distrito ang biglang nagkaroon ng mga bilyong-bilyong alokasyon. At marami sa mga ito ay napunta sa mga flood control projects. Kung pipigilan natin ito, baka tayo mismo ay husgahan ng bayan bilang kasabwat sa pagtatakip sa katotohanan. Lalo pang magpapabagsak sa tiwala sa gobyerno, magpapahinya ng ekonomiya, magpapalayas ng investors, magpapawala ng trabaho at magpapalalim ng kahirapan. At sa susunod na tag-ulan, sa bawat baha, sa bawat dilubyo, sa bawat buhay na malalagas, tayo ang sisingilin ng mamamayan. Madam Chair, hindi natin dapat katakutan ng katotohanan. Ang dapat natin katakutan ay ang pagtatakip dito. Payagan nating umusad ang investigasyon, hindi para sa Pangulo, hindi para sa atin, kundi para ipagtanggol ang konstitusyon ng Republika. Maraming salamat po. Ito naman po ang ating pag-usapan. Naalala nyo kahapon, may pa-walkout pa ito. At hanggang ngayon, pinagtatanggol niya na mali ang impeachment na isinampa kay Bongbong Marcos. So ito siya yung parang good cop, bad cop sila. Kahapon, nakikipagtalo siya kunwari sa mga ibang kasama niyang congressman. Kunwari nag-walkout siya. Pero pinasa nila yung sufficient in form. Pero ngayon yung sufficient in substance, alanganin. Yun ang kinokontra ngayon. Pakinggan natin, mahuhuli natin to sa sarili niyang bibig, tapos na yung impeachment ni Bongbong Marcos. May sense po ba kayo ng sentimento ng committee? Majority kaya yan? Makikiano na kami? Makiki-advance ano na kami? I would think that the majority of the committee will be voting in favor of the insufficiency of substance. So confident siya na walang substance si Bongbong Marcos. hindi papasa. Yung substance ng impeachment na itino. So in short, yung impeachment na ipinasa, drama-drama lang. Niloloko tayo ng mga to. Yan yung sinasabi natin eh. Pumasok yung mga mahihinang impeachment complaint, yung kila Defensor, kila Chavit, hindi pumasa. Hindi tinanggap. Okay Sa palagay ko. Kasi nakikita sir, nakita ko, hindi ako abogado, pero nakita ko na na hindi pwede. You cannot just make allegations and accusations. Sasabihin natin na sabihin natin na kahit na allegation, accusation yan, dapat yan pag-usapan na yan sa
sa impeachment process, no? O yun, yung sinasabi natin kanina, dapat pag-usapan na lang yan sa impeachment process. Pero hindi nga nila pinapayagan. Ayaw nilang payagan. Kasi delikado si Bongbong Marcos, kahit na may kakampi siya dyan, delikado, baka magbaligtaran ito mga kasamahan nilang congressman. Lalong-lalo na ngayon, wala nang bayad. Di ba? O, sabi ni Chanco, yung pumirma ng impeachment ni BP Sara may bayad. O, so ibig sabihin, ngayon, nahuhuli tong ghost projects. Baka mamaya, pumasa yung impeachment ni Bongbong Marcos, mayari, tapos na. Kaya ngayon pa lang, binabanata na nila. Oh. No, nasa committee pa lang kami. In the committee, every congressman has the right to ask any questions. Kung anong mga question ang gusto lang itanong. So sa madaling salita, hindi na kailangan na umabot pa dun sa impeachment na proseso. Sa committee pa lang. 'Di ba? Parang pinasabi niya, sa committee pa lang, hindi na papasaya ang impeachment ni Bongbong Marcos. Meron na kaming karapatang magtanong, doon pa lang hinaharang na. Anong fearless forecast nyo, Kong? Gaano katagal matatapos ito sa Justice Committee? Makita niyo ha? Ang tanungan na lang, hindi ba kung may masasampa tong impeachment ni Bongbong Marcos o hindi. Ang tanong, kailan to matatapos? It means they are so sure walang mangyayari sa impeachment ni Bongbong Marcos. Ang forecast ko dyan, siguro, let's say until Friday. Until Friday. Kasi bukas, pagbobotohan namin yung Friday, tapos na. Then, pupunta na sila kay BP Sara. Pagdating kay BP Sara, sampa agad yan. Ganyan ka-double standard tong mga to. sufficiency of Saka mamaya, sumunod kayo kay Ako bigla-bigla, wag naman sana. substance nung complaint ni Jesus. ni Jesus, no? Oo. Then tomorrow, pag-uusapan din namin by manifestations yung sufficiency of substance na dineclare ng ni Lisa Masa at ng iba pang mga nag-file. So your fearless forecast is by Friday, they're both dismissed? Yeah. Is that By what you're saying? Friday, pagbubutuhan na yan. Sabi ko, can you imagine, it will take us a week, no? Yun lang ang pinag-usapan namin. Just imagine na hindi rin talaga pwede. That would be very different from the impeachment complaint of the Vice President. Okay. Yan pa lang eh. Nakita nyo? Diyan pa lang kitang-kita na yung pagkabayas. Iba yung impeachment ni Bongbong Marcos, iba daw yung impeachment ni BP Sara. Yung kay Bongbong, tapusin na yan. Tapos na yan ng Friday. Dapat tapos na yan ng Friday. Iba yung kay Sara. Di ba? Yung bunganga nitong si Abante, ibinubuking na ito ay drama lang. Kunwari, pinadaan lang sa impeachment si Bongbong para makuha yung 1-year bar rule. So next year na ulit. Di ba? Ang pinalusot nila, yung mga complaint din na mahihina. So, kasama, part of the drama. And at the same time, kunwari, dumaan sa due process, hindi lang si Sara ang inaano namin, pati si Bongbong inaano namin. Kaya lang yung kay Bongbong, wala talagang sustansya. Pero iba to kay BP Sara. May sustansya. Ganyan po ang gustong palabasin nitong mama na to. So another fearless forecast, Kong. Will it be dismissed or will it be transferred to plenary? Well, sa akin, no, personally speaking, I should be dismissed in the committee. Hindi na abot ng plenary. Dismiss na agad. Delikado kasi pag umabot na ng plenary at doon nagbotohan. Pag bumaligtad. Kaya nga, still, kahit sobrang powerful nila because of their money and because of their position, let's keep on praying to God. Dahil na ma-expose yung mga magnanakaw at ma-expose yung mga pumoprotekta sa magnanakaw, hawak pa rin to ng Diyos, no? Na yung mga mapang-abuso, alam mo, hingin lang naman natin, ang hinihiling natin, patas eh. Diba? Nakikita naman natin, hindi ganito ang ginagawa nila kay Sara. Oh. So, wag tayo mawawalan ng pag-asa. Let's just keep on doing what we need to do. I-expose natin sila sa social media. Kahit kayo po ay hindi vlogger, i-expose nyo po sa social media. Tayo po yung magsalita. Ito po isang lantarang panluloko ang ginagawa nila. Dinadaan nila sa drama-drama. Pero gaya ng sabi ko, kaya kampante si Bongbong Marcos dahil ang dami niyang abogadong congressman. Sa committee lang, hindi darating sa plenary yan.
May sense po Kita nyo? Obvious, di ba? Next topic po. Ito, bigyan natin ng komentaryo itong EPAL versus EPAL. Ha? At another drama to. Ipapakita ko sa inyo ano ang gusto nilang mangyari dito. Berdeng mga kabundukan, asul na dagat, at iba pang world-class destination. Talaga namang you will definitely love the Philippines sa dami at ganda ng mga pwedeng pasyalan dito sa bansa. Pero sa pagdinig ng Senate Committee on Tourism ukol sa iba't ibang hamon sa sektor ng turismo, inusisa ni Senador Raffy Tulfo kung bakit imbes ang mga magagandang tanawin ng Pilipinas, muka ni Tourism Secretary Cristina Garcia Frasco ang lagi raw nakapronta. Kabilang ang pagkakalagay ng mukha ni Frasco sa front page ng isang magazine. Ang tarpaulin na may mukha rin ng kalihim sa Boracay Airport at ang larawan niya sa Lake Cebu sa South Cotabato. Pakita po natin. Ito na, si Raffy Tulfo. Si Raffy Tulfo, babae naman ngayon ang pinag-initan. Naks na talaga ng si Raffy Tulfo. Ha? Crush mo. Ay, hindi. Ayoko na magsalita. Pinag-iinitan niya, bakit daw puro pagmumukha ni Frasco, nagagalit si Tulfo. Yung mga tanawin o yung mga reasons why tourists will visit the country. So dapat ang papakita mo yung lugar. Bakit bibisitahin ng bansa? Hindi ikaw. Hindi babae kaya bibisitahin. Hindi aganda babae kaya nagpupunta sa ibang bansa, 'di ba, Tulfo? Raffy Tulfo, di ba? Hindi naman yung pupunta ka ng Japan, pupunta ka ng ganitong lugar para babae yung pupuntahan, di ba? So sabi niya, si ikaw Frasco parang ganon. Ba't ikaw ang nandiyan? Hindi yung lugar. Kasama nga po dyan yung mga lugar na pwede pupuntahan. Food, wellness, di ba, adventure. Paliwanag ni Frasco, hindi nila kinumisyon ang pagkakalagay niya sa front page ng magazine na nag-cover sa Philippine Pavilion sa Osaka, Japan. Absolutely. Had no consent, funding, or information on the part of myself or on the part of the Department of Tourism. Okay, so sa madaling salita, itinatanggi niya na siya ang may gumawa nito. Parang yung mga magnanakaw, di ba? Yun ang sinasabi, di ba? Hindi ako nagnakaw niyan. Nakarating lang dito yung maleta. Ganon. Parang ganon. Siya, hindi ko alam. Parang hindi ako gumawa niyan, hindi ako nagpondo diyan. Parang ganon, di ba? Hindi ko alam kung bakit nakarating yung picture ko diyan sa mga tarpaulin na yan. Okay? Pero alam nyo, hindi yan ang gusto kong i-discuss eh. Hindi issue sa akin kung itong ginawa ni Frasco ay siya mismo may gawa. Parang yung magnanakaw, kung siya man magnakaw o hindi siya nagnakaw, o kung siya man naggawa o hindi man siya naggawa, ang issue ko dito, this is EPAL versus EPAL. Diba? Alam naman natin, ito si Tulfo, ganyan, diba? Ang hilig niyan din sa grandstanding. Siguro, EPAL siya. Alam naman natin, ang magnanakaw galit sa kapwa magnanakal, di ba? Magnanakaw. Ganon din ang EPAL. Huwag mong tatalbugan ang EPAL. Pag na-EPALan yan sa'yo, magagalit yan. Bakit? Dapat siya lang ang EPAL. Tama o tama-tama. So, hindi niya pinapayagan. Yan lang issue dito. Pero alam mo, ako sa tingin ko, and this is my opinion, this is another diversion. Alam mo, yung mga walang kakwenta-kwenta, hindi na dapat yan ang pinag-uusapan. Hindi ko maintindihan to si Tulfo. Pagdating sa ghost projects, pagdating sa mga magnanakaw, pagdating sa flood control scandal, tahimik. Pagdating sa may picture ng babae sa tarpaulin, kaingay. Kaya nga sinasabi ko, ikaw din naman, grandstanding ka ng grandstanding kung kailan ka kailangan mag-ingay, hindi ka nag-iingay. Di ba? Yes, ang tingin ko talaga dito, it's another distraction. Para malihis tayo. Mawala tayo dun sa pag-uusapan. Kaya tatandaan po natin. Mag-iingat po tayo. Lagi akong nagpapaalala. Mag-iingat tayo sa politiko, sa mga vloggers na ilalayo tayo doon sa mastermind na si Bongbong Marcos at saka si Tambaluslos. They have their way. Hindi halata. Kunwari, babanatan si Marcos, pero hindi kayang banatan si Tambi. Yung iba naman, gagawa ng ibang balita, ibang malaking balita, para mawala yung balitang, eto mastermind no si Bongbong. Eto mastermind no si Tambaluslos. Tandaan po natin, maraming pera si Tambaluslos ha.
magtatanim yan ng mabibigat na balita at marami pang balitang lalabas. For the sake na papagtakban si Tambaluslos, iingat po tayo dyan. Kasi nararamdaman na namin, nakikita na namin saan yung trending. Be very careful. Alam kong alam nyo ang sinasabi ko. Huwag tayong papayag mawala, lalong-lalo na kay Tambaluslos. Ang daming pera niyan. Kaya magbayad ng politiko, kaya magbayad ng vlogger. Hindi ko sinasabing binabayaran si Tulfo. Ang sinasabi ko lang, look for the signs. Pagpalayo yung balita, yung tipong tahimik ka pagdating sa nakawan ni Tambaluslos, tapos pagdating sa ibang bagay, ang ingay mo, ano yan? Lolokohan tayo? Di ba? Hindi lang si Tulfo to, hindi si Tulfo ha, pati vloggers, pati ibang politiko. Diyan pala magtataka na kayo. Pag tahimik kay Tambaluslos tapos kung ano-anong balita ang pinapasok, distraction po yan. Mag-iingat tayo dyan. of tourism. Hindi rin daw niya inutos na maglagay ng welcome tarpaulin na may mukha niya sa Boracay Airport. Habang Parang yung mga magnanakaw, lahat mo tinatanggi, hindi niya. Eh di patanggal mo. Kung hindi ikaw naglagay, bakit si PRRD ayaw na mukha sa tarpaulin? Pinapalagay, pinapatanggal niya. O, tama ba? nagawa lamang daw niya ang trabaho sa Lake Cebu kaya may larawan siya roon. Sagot ni Frasco. I have tried to be as present as possible in our destinations and for our stakeholders. That is the extent of the duty that I have exercised and nothing more. I have no national ambition. I'm not running for any national position, and therefore any accusation of self-promotion would fall. Anyway, kayo na bahala dyan sa usapin na yan. No? Kung sinadya mo o hindi mo sinadya, grandstanding man yan o hindi grandstanding, yan ang issue ko rito. Huwag tayong magpa-distract. Kailangan managot si Tambaluslos. Okay? Dito muna tayo sa impeachment ni Bongbong Marcos. Meron pong meron twist to, may drama to. O, pag-uusapan po natin yan. Paano nga ba dapat sukatin kung ang impeachment complaint ay sufficient in substance? Isinalang sa tanong na ito kanina, ang impeachment complaint na inihain ni Attorney Andre De Jesus laban kay Pangulong Bongbong Marcos matapos itong ideklarang sufficient in form kahapon. Sa ilalim ng Section 5 ng Rules on Impeachment, sufficient in substance ang isang impeachment complaint kung may recital of facts o malinaw na salaysay ng mga pangyayari at alegasyon na hindi paratang lang. Okay, pag-usapan natin. Kahapon po, ang pinag-usapan nila ay, kasi dalawa yan, sufficient in form at sufficient in substance. Okay, yan po ay tinalakay din natin kahapon, itong impeachment ni Bongbong Marcos. So kailangan makapasa yan sa dalawa. So kahapon pumasa, sufficient in form. Ngayon pinag-uusapan, sufficient in substance. Pinaliwanag ko nga sa inyo. Positive si Bongbong sa substance. Pero dito, parang iba. Hindi daw. Kasi isa sa kailangan hindi dapat haka-haka lang o sabi-sabi. Kailangan may malinaw na facts. Hindi yung parang inimbento lang. So isa po yan na dinidiscuss para pumasok sa sufficient in substance. Ano pa? Kundi pasok at tugma sa mga ground for impeachment. Sufficiency in substance is not about whether allegations are loudly made, repeatedly asserted, passionately believed, or politically resonant. Ayun, so hindi raw ang substance, sufficient in substance, hindi yung kung politically. So parang pinaparinggan dito, yung kay Bongbong Marcos hindi ganon. Hindi, kasi sa tingin nila siguro politically na to. At hindi lang ito dahil laging pinag-uusapan sa social media. Hindi ito pinag-uusapan ng sigawan, ng malakasan. No? Diba? Ganon din naman yung kay Sara. Binanak-banatan nyo lang naman sa sa social media. Confidential funds nga yung pinag-uusapan kay Sara. Confidential. Di confidential yun. Diba? Dito nyo makikita na itong mga politiko natin, double standard. Ginagamit lang sa politika. Ibig sabihin, dapat yung in-apply nila kay Sara, i-apply din nila kay Bongbong Marcos. Hindi, baliktad. It is about whether the complaints allege ultimate facts, not mere conclusions. Dapat totoo. Totoong totoo. Whether they show a personal, culpable act or omission by the impeachable official, and whether those acts, as pleaded, amount to culpable violation of the Constitution, treason, bribery,
graft, and corruption. Yun! So kailangan meron talagang bribery at graft and corruption. Wala ba nun si Bongbong? Hello! Kaya nga nakakakurakot yan dahil may bribery. Naglalagay yan sa mga katulad ninyong, hindi ko sinasabing ikaw, naglalagay yan sa mga katulad ninyong, mga congressman, mga buwaya. Kaya pinapalusot si Bongbong Marcos kasi may lagay. Other high crimes or betrayal of public trust. Yun na lang, doon na lang sa betrayal of public trust Kahit masabihin nating wala talagang ginawa si Bongbong Marcos na pagnanakaw, hinayaan niya. As the Constitution strictly enumerates. Pinaigting din ng komite ang sukatan matapos manalo sa botohan na dapat authentic ang mga dokumentong kalakip ng complaint. 3 ang grounds for impeachment ng De Jesus complaint: betrayal of public trust, culpable violation of the Constitution, at graft and corruption. Isa sa mga puna, puro news article daw ang basehan sa alegasyong kinidnap at binigay sa ibang bansa si dating Pangulong Duterte. The first offense, most of the annexes are news articles. Ito naman si Ridon, yung kidnapping daw ni Bongbong Marcos, ay ni PRRD, na ginawa ni Bongbong Marcos, puro lang news article. Tanga ka ba talaga? Hindi mo ba nakita yung ginawa kay Bongbong Marcos? Airport to airport ang ginawa. Parang yung ginawa kay Ninoy. Ang problema lang doon kay Ninoy, niyari. Doon sa airport, in-intercept. Hindi ba kidnapping yun? Halimbawa, yung anak mo, biglang kuhanin, dalhin sa dahig. Anong tawag mo ron? Batas? Halimbawa, yung anak niya. Halimbawa lang. May kaso sa Pilipinas. Same nung kaso ni PRRD. Biglang dadamputin sa airport. Walang sabi-sabi. Wala kaming pakialam sa pulis ninyo. Wala kaming pakialam sa Supreme Court. Wala kaming pakialam sa korte ninyo. Pagkuha sa airport, dalhin sa dahig. Anong tawag nun? Hindi ba kidnapping yun? Tapos wala daw siya. Hindi daw yun. Puro daw article. Ay, tanga! 1 kilo, 1 tanga to. Para si Tito Soto. 1,000, 1 tuwa. Buong bansa, ginagawang tanga. Animal na yan. It might be insufficient for evidence to be based on mere news articles only. Kasi ang issue dito, hindi na dapat kasi papag-usapan yan dahil based on news article. Hindi. Nakita naman ng buong tao Televised naman yan. So dapat yan, tama, isampa sa impeachment, tapos doon pag-usapan kung meron nga bang kidnapping na nangyari o wala. Di ba? Hindi yung magdidesisyon ka na lang dahil sa political lines ninyo at sasabihin yung malabo yung kidnapping na yun dahil news article lang. Hindi gano'n. Pambihira naman to si Ridon, Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa iyong pagmamahal na hindi nagmamaliw. Sa gitna ng kaguluhan sa aming bansa, turuan niyo po kaming magtiwala sa iyong hustisya at hindi sa hustisya ng tao. Linisin niyo po ang aming mga puso at ituro niyo po ang tamang daan ng katotohanan at pag-ibig. Tulungan niyo po kaming maging ilaw sa gitna ng dilim at ipakita sa mundo na may pag-asa pa sa pangalan ng aming Panginoon Hesus. Salamat po sa pag-ibig po ninyo at salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin at iligtas niyo po kami. Sa pangalawa po niyong pagparito at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala sapagkat ito po ang aming samutiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen. Sa lumang silid, mag-isa kang tahimik. Walang kamera, palakpak ay wala na. Ngunit sa bawat pader ng bayang iniwan mo, may pangalan mong di na mabubura. Minsan kang naging balikat ng mahihina, kalaban ng takot, kakampi ng masa. Di
nasaktan gaya naming lahat, pero tumindi ka nang walang pag-atras. At ngayong pagod ka na, tatay, kami naman ang sasalo ng bawat bigat. Hanggang sa dulo, ikaw ay mahal, kahit papagod na ang iyong katawan. Tatay, salamat sa iyong paglaban. Ngayon, kami naman hanggang sa dulo. Di ka namin iiwan. Ang kwento mo'y dala ng bayan. Tahimik ka na sa mga batikos, wala nang tugon, wala nang galit, pero sa mata ng mga maralita, naroon pa rin ang tapat mong alaala. Marami mang di nakaintindi, marami pa rin ang di nakakalimot. At ngayong wala ka ng kapangyarihan, tatay, ang magtatanggol sa'yo ay hindi ka nag-iisa, kahit ngayon. Hanggang sa dulo, tangan ka pa rin sa puso ng batang minsan mong pinagkain. Hanggang sa dulo, di ka nag-iisa. Ang dasal ng bayan ay sa'yo pa rin. Katay, kami naman ang lalaban sa ngalan mo, sa alaala mo. Hanggang sa dulo, dalangin ka ng puso ng masa. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaing at komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po. Mabuti pa ang sardinas, may label. Eh tayo, wala. Oo nga pala. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna, iyan, no? Tapos, isa pa, di ba? 4 dapat na sardinas, eh. O, yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. O, okay na.